Hi guys, ako si John, 14 years kidney transplant. Ngayong araw to pag-uusapan natin yung post ko regarding dito. Ito yung bagong update ng DSWD regarding sa guarantee letters na makukuha na sa Mercury Drug starting June 2. Alam ko marami nang nakabasa nito and alam ko na nakita nyo na rin kung ano-ano yung mga outlets na yon. Anyway, sa video na to, sasabihin ko sa inyo kung ano ba yung magiging epekto sa tulad nating mga pasyente na kumukuha ng guarantee letter or ng cash assistance sa DSWD. Meron bang mga bagong requirements? Paano ba yung gagawin? Paano yung proseso? Mahirap ba? Madali ba? Kaya sa video na to, sasabihin ko lahat yon. And kaya ako ginagawa ito, para hindi na kayo magpabalik-balik, baka may makalimutan pa, baka may makulang pang mga requirements. Kaya sasabihin ko lahat sa video na to and sana tapusin nyo hanggang dulo. Anyway, bago ko sabihin at iisa-isahin natin yung mga outlets na yon, ikikwento ko muna sa inyo yung naging karanasan ko sa DSWD. Alam ko maraming makaka-relate sa akin dito, lalong-lalo sa matatagal nang kumukuha ng guarantee letter or ng cash assistance sa DSWD. Way back 2011, nakaabot ako sa point na sila na yung bumibili ng gamot sa akin sa Mercury Drug. I mean, na parang ang ginagawa nila, kukunin nila yung booklet ko, yung PWD ko, syempre yung mga requirements ko. Tapos sila na yung bibili sa Mercury Drug, hihintayin mo na lang sa mismong araw na yon yung gamot mo. Sino nakaabot dito ay comment nyo sa baba. Hanggang ngayon, kumukuha pa po ako sa DSWD. Minsan cash, minsan guarantee letter. Pero recently, ang kinuha ko guarantee letter worth 20,000. In-upload ko na rin yan, pinost ko na rin yan. Alam nyo naman siguro yun. And ngayon kasi 5,000 pesos na lang po ang bigayan sa cash assistance. Kaya ang ginawa ko, worth of guarantee letter na lang na kinuha ko pa sa Globo, worth 20,000 na guarantee letter, worth 20,000 na gamot na nakuha ko sa Globo. Iisa-isahin natin yung mga 92 outlets na yon na Mercury Drug sa buong Pilipinas. Ito, meron tayong laptop dito, ipapakita sa isa. Ipapakita ko naman sa screen na to. Isa-isahin natin. Magi-start tayo dito sa Anyway, i-upload ko pala to. Wala nang edit-edit. Wala nang masyadong mga effects. Kasi mas naniniwala ako na mas importante sa atin na direct to the point tayo and mas importante sa atin yung impormasyon na maibibigay ko sa inyo compare sa mga effects na edit-edit niyan dahil hindi naman natin kailangan yun, di ba? Ito, isa-isahin na natin. Central Office, merong siyam. Quezon City, Marikina, South Caloocan, North Caloocan, San Mateo, Pasay City. Ito yung mga branches niyan kung saan kayo makakakuha ng gamot through guarantee letter ng DSWD. Meron din sa NCR, Sampaloc, Quiapo, Caloocan, Baclaran, Central Luzon. Alam ko meron ding Muntinlupa isa-isay natin. Central Luzon, Cavite, Laguna, Rizal, Muntinlupa. Yan. Calabarzon. Mimaropa, dito lang ako kasi feeling ko may error lang dito kasi ang Manila, 'di ba? NCR naman 'yan. Ang Mimaropa kasi Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Western Visayas, meron silang siyam. Yan, isa-isay na natin. Iloilo, Negros Occidental, Guimaras, Capiz, Antique, Aklan. May Bohol, Cebu, Siquijor, Negros Oriental, Cebu. Dami, 16. Eastern Visayas, Samar pa lang. Ngayon, Zamboanga Peninsula, Del Norte, Del Sur, Zamboanga, Bukidnon sa Northern Mindanao, Lanao del Norte, Misamis Occidental, madami-dami ito, 12. Davao Region, 7. Davao City, Davao del Sur, Davao Oriental, Davao de Oro. Dami-dami din Soc-Sargent, 11. South Cotabato, 11 na Mercury Drug. Caraga Region, Region 8 pala to. 7. Ngayon, ito yung mga 92 outlets. Pero feeling ko phase 1 pa lang to. Baka dumami pa to. Kasi ang dami ng Mercury Drug, di ba? Baka meron na silang internal na pag-uusap. Baka may mga kulang pa mga dokumento. Hindi natin alam. Sila lang po nakakaalam. Pero at least, di ba, meron ng 92. Sobrang dami na yun, kung 92 outlets. Hintayin na lang natin kung may madadagdag pa dito. Sana all meron naman sa Mindanao. Sana all meron naman sa Visayas. Ito na ho yun. Ayun na po yung mga 92 outlets. Alam ko, ito na yung hinihintay nyo.
ano naman ang magiging epekto nito sa tulad nating mga pasyente na kumukuha ng medical assistance? Sisimulan natin sa requirements. Ang requirements po sa cash assistance, syempre, kailangan may updated ka na mga reseta, original, updated na abstract, at least 3 months updated ho siya. Mas maganda kung mga 1 month pa lang updated na. Ngayon, sabi nila hindi na daw kailangan ng mga social case study, pero mas maganda kung meron pa rin ho. Social case study, naka-address kung saan kayo kukuha ng DSWD. Tapos, barangay indigency, kailangan din yan. Ngayon, sa guarantee letter din naman, ang kailangan din, yun, Xerox ng original na abstract, reseta, social case study, kung may quotation kayo, dalhin nyo. Then, barangay indigency, yun, naka-address sa DSWD kung saan kayo kukuha ng gamot. Pagdating dito sa DSWD na guarantee letter, feeling ko, same din ang requirements. Ang pinagkaiba lang, kasi tulad ko, kumuha ko ng guarantee letter sa DSWD, hindi sa batasan sa satellite office nila, sa Senate of the Philippines. Ang pinakuha sa akin, kailangan ng DSWD na social case study, barangay indigency reseta, updated, tapos Xerox ID, tapos abstract, kailangan din yon. Then, syempre yung quotation, nagpa-quotation ako nun sa Globo. Kaya pumunta pa ako ng Globo doon para magpa-quotation, naka-address sa DSWD Batasan. Ngayon, hindi ko alam kung ang mangyayari, pero feeling ko sila na ang makikipag-coordinate sa Mercury Drugs na to. Tatanungin ko lang kung saan ka malapit, iisa-isay natin kung saan ka malapit. Kasi feeling ko parang hindi tayo mahirapan, di ba? Siyempre, gusto ko favorable sa ating mga pasyente. Gets nyo ako, di ba? Hindi ko alam kung sila ba yung makikipag-coordinate since meron silang contact, or parang tulad sa South Star Drug na tayo ang pupunta sa sa Mercury Drug para magpa-quotation, tapos ipiprint nila, dadalhin natin sa DSWD. Nakapagpa-quotation na ako sa Mercury Drug before, pero sinabit ko sa OBP. Baka ganun ang mangyayari. Pupunta tayo kung saan tayo may malapit na Mercury Drug, magpapa-quotation, then kasama yung sa mga requirements ng DSWD. Hindi natin alam. Pwedeng sila, pwedeng tayo. Pero, madali lang naman magpa-quotation, di ba? Sobrang dali lang. And alam ko, libre lang din. Sana, libre sa Mercury Drug. Kasi sa South Star Drug, libre. Ngayon, ano bang magiging epekto sa atin to? Maganda magiging epekto sa atin neto kasi meron tayong ibang option. Tulad kasi tulad ko sa Globo o kumukuha. Merong mga gamot doon na wala ako. Pero ang mga gamot ko kasi doon yung mga anti-rejection medicine, which is yung Neural tsaka Cellcept. Pero yung mga pang-BP, like mga amlodipine, prednisone, rosuvastatin, mga urine norm, wala ako sa Globo. Kaya bumibili pa ako sa Mercury Drug. Pero this time, magiging maganda na siya. Siyempre, alam naman natin, ang Mercury Drug, kompleto ng gamot yan. Diba? Para hindi na tayo maglalabas ng cash. Ngayon, hindi ko rin alam kung magkano ang ibibigay nila. Pero depende pa rin kung ano yung kailangan mo, kung ano yung, kung kailangan ba ng gamot, or kailangan mo ba ng hospital bill, di ba? Hindi natin alam. Yung amount, hindi ko alam. Depende siguro kung anong case mo. Kidney transplant ka ba? Dialysis? Hindi ko pa alam. Kasi wala pa silang binibigay na detalye doon. Ang binigay lang nila, yung mga 92 na yon na outlets sa Mercury Drug. Pero at least, meron na tayong idea, di ba? And magiging masaya na tayo sa ganito kasi hindi na tayo maglalabas ng cash. And sana malaki may bigay nila, no? Kahit mga 10,000, okay na yon, di ba? Sobrang laki na yon para sa atin. Ngayon, kung tatanungin nyo ako, saan ako pwedeng pumunta, saan kayo pwedeng pumunta ng DSWD? Depende kung saan kayo malapit. Let's say, may mga satellite office naman ang DSWD. Tulad ko, example na lang sa akin, ang reseta ko, and nakatira ako sa Muntinlupa, so dapat kukuha ako sa Baclaran. Pero since ang ospital ko, Quezon City, sa Batasan ako, DSWD Batasan, sa main office ako kumukuha ng medical assistance. Kung kayo, nasa mga, kunyari, Muntinlupa ka, ang ospital mo nasa Muntinlupa, doon ka kukuha sa Baclaran. Kung under ka ng Region 4,
yung mga Laguna, sa may Alabang ko kukuha. Mga ganon. I-search nyo na lang, i-research nyo sa Google kung saan kayo malapit ng DSWD, dun kayo kukuha, and kung saan kayong ospital na malapit. Ano pa ba? May nakalimutan pa ba tayo? Wala na, no? Kayo, pag may mga tanong kayo, pwede nyo i-comment sa video na to, and sasagutin ko po lahat yan. And promise, pag nagawa ko tong video na to, ang date ngayon is May 30. May 30, alas 2 ng tanghali. I-upload ko to after 1 hour para makita nyo agad. Kasi June 2 na to eh. June 2 na mag-i-start. Though, matagal na yung ano nila eh, yung programa na to. Alam ko, last year pa yung programa na to. Ngayon lang talaga na-implement ng maayos starting June 2. Sa mga naka-schedule dyan ng June, congrats. Ito na yung maaabutan nyo sa Mercury Drug. And hindi ko alam kung meron pa ba silang cash assistance. Hindi ko pa alam. Pero malamang sa malamang, baka guarantee letter na lang ibibigay sa inyo. Di ba? Alam nyo na ang ibig kong sabihin. Lalong-lalo na sa kumukuha ng mga cash assistance. Yun lang po. Sana nakatulong tong video na to. Kung nagustuhan nyo naman to, please pa-follow naman ako sa YT ko. Kung gusto nyo ng mga ganitong video, pa-click na lang yung notification bell para ma-update kayo sa mga ganitong content. Dito ko i-upload yung mga long format natin. Dito ko i-upload yung mga videos na mga requirements. And may na-upload na rin ako dito sa OVP, sa Vice President, kay Senator Bongo, requirements sa mga Senate, sa mga party list. Ang dami kong na-upload dito sa YT natin. And isa-isahin nyo yung mga video ko and malaking maitutulong sa inyo nito. Kung nagustuhan nyo naman to, supportahan nyo naman ako para at least ganahan ako mag-upload. Kasi, di ba, konti ang nanonood sa atin and konti lang naka-follow sa atin. Para at least pag nakita ko maraming engagement dito ako mag-upload, di ba? Hindi na tayo sa ibang mga format pa na social media account. Tulungan nyo rin ako para ganahan tayo mag-upload ng mga videos, di ba? Kung natutulungan ko kayo, pa-share na lang to and pa-follow na rin, pa-subscribe na rin, John R. Boyce, Facebook page ko, John R. Boyce, TikTok ko, John R. Boyce. And sana suportahan nyo ako and sa pamamagitan ng pagsuporta nyo sa akin, nabubus ko yung sarili ko na gumawa pa ng mga ganitong content. Yun lang po, kung nasan man tayo, kung anong ginagawa natin, mas importante pa rin ang kalusugan natin. God bless sa ating lahat.